Iniibig ka ng Diyos at siya'y may magandang plano sa iyong buhay. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Ang tao ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos, kaya't hindi niya maaaring malaman, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Romans 5:8. Inilalarawan dito na nilutas ng Diyos ang pagkakahiwalay natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng Kanyang anak na si Jesucristo upang mamatay sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kinakailangan nating tanggapin si Jesucristo na ating tagapagligtas at Panginoon. Datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid, bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. John 1:12. Pamamagitan ng pananampalataya, maaari mong tanggapin si Kristo ngayon din sa panalangin. Panginoong Hesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. At si Kristo'y papasok sa iyong buhay tulad ng Kanyang ipinangako. Simulan sa darating na linggo ang palagiang pagdalo